Good morning mga mamis! Samahan nyo nga ulit ako mag-prepare ng almusalin ni Athena pati na din ng babaunin niya sa school. At dahil meron nga kaming natirang kanin kagabi, ito na lang yung paalmusal ko kay Athena. Pero syempre isasangag ko to mga mamis. Buti na nga lang ay hindi siya napanis mga mamis kasi nga nakalimutan ko siyang ilagay sa ref kagabi. Kumuha nga muna ako ng mga bawang at pagkatapos hihiwain ko siya ng maliliit. Medyo madami-dami pa nga yung natira naming kanin mga mamis, kaya naman feeling ko hindi to maubos ni Athena. Nung natapos nang ako maghiwa ng bawang, ito nga't nagsalang na ako ng kawali sa induction cooker at pagkatapos ay naglagay na rin ako ng konting butter. At nung medyo nalusaw na nga yung butter, ito nga't inilagay ko na yung napakaraming bawang na dinikdik ko. At pagkatapos naglagay na rin ako ng mga hiniwa-hiwa ko na carrots. Bali yung sangag pala ni Athena mga mamis ay lalagyan ko ng mixed vegetables. Pagkatapos ko nga lagyan ng carrots, naglagay naman ako ng green peas. At pagkatapos nga, hinalo-halo ko lang siya. Ang sunod ko namang inilagay is itong mais na nabili ko na nasa lata. Tinransfer ko nga lang yan dyan sa garapon para na sa ganun ay hindi siya madaling masira. Hinalo-halo ko nga lang ulit at pagkatapos naglagay lang ako ng paminta at saka ng garlic powder. O diba, may garlic na tapos nilagyan ko pa ng garlic powder. Hindi ko na pala nilagyan ng asin yan mga mamis kasi yung gamit kong butter ay salted na. Pagkatapos ko ngang halu-haluin, inilagay ko na din yung natira naming kanin kagabi. Hinalo-halo ko lang siya hanggang sa medyo maluto at pagkatapos inilagay ko na dito sa plato ni Athena. Ang sunod ko namang ginawa ay naglagay ulit ako ng mantika para naman makapagprito ako ng itlog. Ito lang pala yung uulamin ni Athena mga mamis kasi wala na talagang natirang ulam nung gabi. Kaya naman magpiprito na lang ako ng isang itlog. At ang gusto ni Athena sa luto ng itlog, kailangan supi pa daw yung gitna. Eto nga, natapos ko na lutuin yung para sa almusal ni Athena. Fried rice na merong mixed vegetable at saka isang itlog. Bali, ang sunod ko namang gagawin ay yung babaunin ni Athena sa school. Naglagay lang ulit ako ng olive oil doon sa kawali at pagkatapos nung uminit na, maglalagay ako netong potato fries. Etong potato fries na to mga mamis, gaya nung chicken nuggets, ako lang din yung gumawa neto. Bali, nilagyan ko yan ng cheese sa loob mga mamis. Simple lang naman yung pagkakagawa ko dyan mga mamis. Bali nilaga ko lang yung patatas at pagkatapos tinimplahan ko lang ng asin, paminta. Naglagay din ako ng breadcrumbs nang sa ganun hindi siya ganun kalambot at medyo may pagka-crispy siya. At pagkatapos at saka ako na siya shinape ng gusto kong shape. At dahil gagawa ko lang yan at napakalalaki at napakatadaba nung ginawa ko. Eto nga't naluto na yung potato fries na babaunin ni Athena. Mas okay talaga sana yan kung deep fry. Kaya lang dahil nagtitipid ako sa mantika dahil napakamahal ng mantika, hindi ko na siya dinip fry. Bali sunod ko nga ang ginawa ay naglaga ako ng isang itlog dito naman sa kalan. Habang inaantay ko nga na maluto yung itlog na nilalaga, eto nga't naghiwa-hiwa muna ako ng mga kalamansi para naman sa juice ni Athena. Bali piniga ko nga lang yung mga kalamansi at pagkatapos tinanggal ko yung mga buto niya at saka ko inilagay or binuhos dito sa baunan ni Athena. Lagi ko nga sinasabi sa inyo na kapag nagtitimpla ko ng Milo at saka ng gatas ni Athena ay hindi siya nagpapalagay ng asukal. Pero this time mga mamis, hindi naman pwede na hindi ko lagyan itong calamansi juice dahil hindi niya kakayanin yung napakaasim na lasa nito. After ko ngang ayusin yung babaunin ni Athena, oras naman na para ilagay ko dito sa kanyang lunchbox. At dahil nga hindi pa ako nakakapaghugas ng kamay after ko maghiwa-hiwa ng kalamansi, ito nga't naglagay ako ng plastic gloves para naman hindi dumikit yung asim doon sa potato fries ni Athena. Bali 5 potato fries lang pala yung pinrito ko mga mamis kasi matataba at saka malaki naman yan. At pagkatapos nga inayos-ayos ko lang siya para naman mas matuwa si Athena pagbukas niya maganda yung kanyang baon. Inisog ko nga lang yung pinaka-divider at pagkatapos inilagay ko na rin yung nilagang itlog. Gumawa din pala ako ng cheese sauce na sausawan ng potato fries ni Athena. Dapat talaga ay ketchup lang yan mga mamis, kaya lang wala pala kaming ketchup. At pagkatapos naglagay lang din ako ng 2 flat tops para naman matuwa si Athena. At nung naayos ko na nga mga mamis, ito nga tinakpan ko na yung lunchbox ni Athena at pagkatapos ilalagay ko naman na dito sa kanyang lunch bag. Napalamig ko naman na yun mga mamis bago ko talaga ilagay yung potato fries at saka yung itlog doon sa kanyang lunchbox. Kaya naman sigurado ako na hindi makukulob yung init nun. Bali, tatabi ko na nga muna yon mga mamis at pagkatapos naman, lumabas ako dito sa gilid ng terrace para naman kunin yung mga sinampay ko na mga uniform ni Athena. Gabi ko kasi nilalabhan to talaga mga mamis para pagising ko nga ng umaga ay mapaplansya ko. At dahil nga wala kaming plansyahan o kabayo kung tawagin, ito nga't magsasapi na lang ako ng kumot para makapagplansya ako ng maayos.
Disclaimer lang pala mga mamis, hindi pala talaga ako marunong or magaling magplancha kasi dati nung nag-aaral kami, wala naman talaga kaming plancha dahil wala din naman kami sariling kuryente noon. Kaya dati sa tuwing naglalaba kami ng uniform namin, hindi na namin pinipiga nang sa ganun ay hindi siya ganun kalukot. Shoutout nga pala sa kaibigan ko na nagpahiram netong plancha niya. Salamat kasi wala na akong balak na isolito. Charot! 2 beses na kasi akong nakansela ng in-order kong plancha kaya naman sumuko na ako, sabi ko manghihiram na lang ako. Charot lang. Pero syempre may plano pa rin naman akong bumili. Pero siguro kapag umalis na lang kami, bibili na lang ako ng plancha. Nung natapos na nga ako magplancha mga mami, si Athena nakapag-half-bath na, nakapag-almusal na rin niya ito at nakapagbihis na siya. At dahil ayaw nga na naman niyang mag-ipit na buong buhok niya, ito nga sabi ko mag-hair clip na lang siya. Nang sa ganon, sa tuwing nagsusulat siya ay hindi yung buhok niya sumasayad or humaharang sa mata niya. At syempre, ang daily routine namin, kada nakabihis na siya, hindi naman pwedeng mawala ang pagliligo niya ng pabango niya. Syempre, kailangan laging amoy fresh si Athena mga mamis. At syempre, pagkatapos niya ng pabango, gaya ng dati, pulbo naman ang sunod. Alam niyo mga mami, sinasamantala ko talaga yung moment na to araw-araw. Kasi alam ko, pag lumaki na si Athena, magkakaroon na siya ng sariling mundo at kayang-kaya niya nang asikasuhin yung sarili niya kahit wala ako. Kaya naman araw-araw, kahit napapagod ako or kahit may masakit sa akin, talagang sinasamantala ko to. At syempre, sinusulit ko na din. Ito na rin talaga yung pinaka-banding namin. At syempre, nung okay na nga si Athena, si Daddy na ang naghatid sa kanya. At pag uwi ni Daddy, matutulog niya si Daddy kasi wala pa siyang tulog, kagagaling niya lang sa work. At ako naman, syempre mga mamis, dahil nga gutom na din ako ito at nagsimula na ako kumain. Nagpabili talaga ako ng pansit kay Daddy pag uwi niya galing trabaho. Meron kasi kaming nabibilhan dito ng almusal, lalo na ng pansit. Wala talaga siyang sahog na baboy. Ang sahog niya lang, kikiam lang mga mamis. At dahil meron nga natirang kanin si Athena, sayang naman ko itatapon ko kahit ayoko talagang kumain ng kanin dahil nagda-diet nga ang mamshi panay nyo. Eto nga't kinain ko pa din. Ito talaga yung isa sa mga nakakapagpataba sa ating mga nanay. Kahit ayaw natin kumain, pero pag may natira na pagkain yung mga anak natin or mga asawa natin, kailangan natin kainin.